Okay, magandang araw muli. Ito po ang Iparash kay Parash at isa na namang edisyon na mga may init na talakayan, lalo na po sa politika sa ating gobyerno. Okay, ako po si Eli Solodar, kasama ho natin sina Attorney Manny Luna at Attorney Virgilio Garcia. Magandang araw sa ating mga kababayan at ito na naman kami sa podcast ni Iparash ni Paras. Okay, Attorney Garcia, Ako po ay talagang natutuwa at ako ay naging parte ng programa ni Kong Jing at ni Attorney Manny Luna at ni Brother Eli. Magandang araw po sa inyong lahat. Secretary Jing, magandang araw po sa inyo. Magandang araw naman po at ako'y very honored to have with us today my good friend, former Jago, a general at that of the armed forces, na he gave us some time today. Marami po tayong tatalakayin ng mga issues na nagbabaga sa ating bansa, no? Unang-una, itong very revealing na galing mismo sa mga tinatawag na Piklawan at Dilawan, namulat na rin ang mga mata nila sa mga kabulastugan ni Marcos Jr. na nakita na ni former congressman and now congressman again, Egay Arice, and of course surprisingly si Madam De Lima, na naghain ng kaso na kini-question ang pagpirma ni Marcos Jr. Ng General Appropriations Act, na kasama doon sa budget yung tinatawag na unprogrammed allocation or unprogrammed appropriation, na sa tingin ni Congressman Egay Arice at ni Congresswoman De Lima, who represents the Liberal Party, ay unconstitutional. No? Marami na pong nagsasabi, mga kababayan, na ang dami-dami na mga overt acts or mga pinaggagawa si Marcos na in violation or labag sa saligang batas. At ito na naman, nadadagdag na naman. At nakakapagtaka dahil ito ay nanggaling na mismo sa mga kakampi nila. So, ito, pakinggan po natin si Congressman Egay Arice at i-comment natin kung ano ang kahulugan nitong sinampa nilang kaso sa Korte Suprema. Okay, umpisa na po natin. Sinasabi niyo na po, even in the past couple of days, that you will run to the Supreme Court, you will file a petition if the President signs this 2026 budget with the unprogrammed appropriations, to which he did. He vetoed a big chunk. 92.5 billion pesos, maybe about 7 to 9 items under the unprogrammed appropriations. Mas malaki pa rin yung na-retain, 151 billion, almost. Ang na-retain, among the three that he kept, yes, which they say, of course, is one of the lowest since 2019. Yes, okay. Since 2019. Since 2019. So, Congressman, when are you going to file this petition? Tomorrow, 10:30 a.m., together with my co-petitioner, Representative Laila De Lima. And your argument would be what? Well, it violated several sections of the 1987 Constitution, particularly Section 7. Article 7, Section 22, which requires that the President's proposed budget should have a basis in the general appropriation. Kailangan may budget of expenditures and sources of financing. Kaya ang tawag dyan yung NEP, ang tawag dyan ang other name dyan is BESF, Budget of Expenditures and source of financing. Source of so financing. yung GAA, it's not only it's not only budget
kundi dapat kasama doon na maliwanag yung definite source of financing. Let's talk about your first defense first. Let's put that up on the screen. Article 7, Section 22 of the 1987 Constitution. I'm just going to read that. The President shall submit to Congress within 30 days from the opening of every regular session as the basis of the General Appropriations Bill, a budget of expenditure and sources of financing, including receipts from existing and proposed revenue measures. I guess the questionable phrase here, or the one that you will be using, is a budget of expenditures and source of financing. Yung program funds may source of financing, may budget of expenditures. Yung unprogrammed funds may budget of expenditures pero walang source of financing. Okay. The source of funding, ang sabi po nila, will be derived from possible savings. Let me just quote DBM Secretary Toledo. Ang sabi niya dito, mahalagang linawin na hindi mali ang UA or Unprogrammed Appropriations. Ang UA ay standby authority lamang na maaari lang gamitin kapag may malinaw at legal na kondisyong natupad gaya ng pagkakaroon ng extra revenues o loan at pagsunod sa mahigpit na patakaran at validation. How does that sound to you? Well, ito naman, yung Section 29, Section 25, the Article 6, which prohibits riders in the General Appropriations Act. Yung General Appropriations Act, maliwanag yan, 6.79 trillion. This is over 679 trillion. Walang source of financing. So, ibig sabihin, rider lang to. At yung Constitution, binabawal yung rider. Pero matagal na pong ginagamit at Yes, nasa since batas 1989. itong Pero maliliit pa noon, saka hindi masyadong controversial kasi hindi nagagamit sa kalokohan. Pero nung 19th Congress, ito yung naging paraan para gamitin yung sa kalokohan. Bakit ko nasabi yan? Kasi sa National Expenditures Program, yung mga mahalagang items tinanggal. Nilagay sa unprogrammed funds. At siningit yung mga anomalous flood control, yung mga cat's eye, yung mga street lights Asphalting. lahat ng mga malalaki ang kickback, doon yun ang ipinasok. ang Nilagyan ng pondo. tinanggal doon was the foreign assisted projects. Marami. Would that be correct? One of them. Yung PhilHealth na yung Contribution of- subsidy, yung pati nga PDIC pinakialaman di ba? So, yung for example, in 2024, some 200 plus billion were replaced from the NEP, nilagay sa unprogrammed funds. Ito yung ating equity counterpart dun sa mga foreign assisted projects. At nung 2025, some 157 billion. So, ang total niyan, if I'm not mistaken, 399 billion in 2 years. So, nasayang yan. Bakit? Nalagay lang yan sa mga flood control na The controversial flood control projects that we are GOES, looking into. substandards, mga substandard projects. So, yun nangyari. Pero, double whammy. Bakit? Because? Nilagay natin sa unprogrammed funds, yan yung mga foreign assisted na counterpart. So, nung nailagay na yan sa foreign assisted, hindi nagamit. Hindi na i-release yung pondo na yung loan. Bakit? Kasi kailangan may counterpart na pondo. So, anong nangyari? Yung subway na lang natin. 2 project na lang, ibabanggitin ko. Yung subway, Metro Subway, dapat yan matatapos ng 2028. Dapat nakasakay na tayo sa subway. Para na tayong Hong Kong sa 2028. Ngayon, 2032 na matatapos dahil na-delay, dahil niya sa ginawa na yan. Yung PNR Elevated Rail na dapat matatapos ng 2029, na-delay din to 2032. Pero ang pinakamasakit doon, dahil sa delay na yan, mag-i-increase yung cost. From 1.3 trillion yung 2 project na yan. 1.3 trillion in total of our counterpart? No, yung project, yung subway and PNR Railway, ang total niyan mga 1.3 trillion. So, dahil, coming from the DOTR, nung tinanong ko nung budget hearing, gano'n itataas niyan because of the delay? Because of commitment penalties, saka yung increase in prices of labor and materials, madadagdagan ng 20%.
So 20% of 1.3 billion is about 260 billion pesos. Right. Additional expenses dahil lang sa kagaguhan ng gobyerno na inalis yung mga importanteng project, nilagyan ng mga pang-kickback na proyekto. Yeah. Very revealing po ito, mga kababayan, itong sinasabi ni, and in fairness, even if they belong to the yellow and the Liberal. liberal and the pink, but napakaganda ng advocacy ni Congressman Erice in the sense that sila mismo who are within are feeling the heat naiinitan na rin sila at very potent yung sinasabi nila dahil swak na swak sa kahirapan ng taong bayan. Una, siyempre, yung buwis na binabayad na dapat sana nababalik sa tao in terms of services and projects, nawawala. Kasi tulad dito, foreign assisted project, kagaya namin, nakatira kami dito sa Pasig. Dito sa may Meralco Avenue, malapit. Very proximate, 5 minutes away. Pero ang traffic na abala namin everyday ay instead na ang sakripisyo namin hanggang 2028 kasi matatapos na sana itong subway, madadagdagan pa ng dusa ng 4 na taon sa mga taga rito sa Pasig. Kasi yung traffic everyday. Tapos yung makakabenepisyo sana nitong project na ito sa Quezon City and even up to Bulacan, magpiperwisyo pa rin sila. Tapos yung buwis nila, madadagdagan kasi tataas yung penalty, tataas yung cost of construction and everything. And ito lahat ay kagagawa ni Marcos. Why? Bakit kagagawa ni Marcos ito lahat? Kasi may pagkakataon si Marcos na ibito niya itong unprogrammed appropriation. Pero pakitang tao lamang, nag-iwan pa siya ng kalaki-laki pang unprogrammed funds na doon manggagaling supposed to be itong counterpart funds dito sa mga foreign assisted project. Ang naiwan niya, 151 billion. Nahahanapin pa. Kaya nga sabi ni Congressman Erice, this is a violation, culpable violation of the Constitution. Why? Because the Constitution has mandated that the budget should only include sources of funds and expenditures. Kung puro expenditures ang nakalalatag pero wala kang sources of revenue, these are useless writings in the budget. Actually, ang nire-refer ni Sec Jing ay ang Article 7, Section 22, wherein the President can only propose a spending plan or expenditures backed up by actual sources of revenues. Hindi ito tumutugma itong unprogrammed funds. Walang sources of revenue dahil maghahanap pa. They will still borrow. Ang ginagawa kasi nung panahon namin, when we're in Congress, which was very legal, which is very constitutional, is we don't have unprogrammed funds. What we do, if there is a need, is to file a proposed bill for supplemental budget. We call that supplemental budget. Supplemental budget. That was Para a i-address practice. mo yung nakaligtaan doon sa presidential budget which became the General Appropriations Act. Pero dito, sinaksak ka nila ng mga nakasulat yan na pondo, appropriation,
na wala pang kamuang-muang kung saan magagaling yung pagpapa-implement. At hindi pa sigurado kung may revenues So, talaga. tanungin natin Si General guest natin, Garcia. si General. Ako magtatanong, No. para lamang maunawaan ng mga nanonood sa Okay, atin okay. na hindi nakakaintindi sa budget. So, ito bang sinasabi natin na sobra na budget na inilagay, in-insert, pinalagay ng Pangulo sa budget, madali ba itong makita ng Pangulo? Halimbawang, sinabi niya, in-scrutinize ko, pinag-aralan kong mabuti. Well, dapat madali kasi nagyabang siya na binasa niya 4,000 Oh, yun na nga. pages. So, kung binasa mo at pinag-aralan mo, Oh, he even makikita said, mo. he even used the word, I scrutinized it. Yes. Okay. So, dapat nakikita niya. Dapat nakikita, At saka makikita niya. pero kung maski nakita mo na, pero pinalampas pa, napakalaking violation ng saligang batas. Kung sabihin niya, teka muna, nagbito na ako ng 92 billion eh. Oh. Bakit hindi mo, nagbito ka man na lang, bakit hindi mo binito lahat? Kung magbito ka ng 5 pesos, naiwan yung 20 pesos, pero yung 15 pesos, yung 20 pesos, violation pa Parang wala kang binito. parang wala kang binito. Yan pala yung dahilan sa kung bakit na-delay yung sa BICAM. Kasi ini-insist daw ng House of Representatives yung mga unprogrammed. Yeah, So ayaw ng Senado. Yeah. Kaya talagang halos hindi... Pero kaya I natin na I ilang won't araw be eh. surprised because a few years back, when I had chances of seeing Saldico, because we've been good friends, he always mentioned to me na, pare, mapapalusot namin yan kasi matakaw ang mga senador. So ako, I won't be surprised na may deal ito. In 2024, he told me, during the time na si Angara ang chairman ng Finance Committee, sinabi niya sa akin na ang allocated at the end of the BICAM, nakapag patong sila ng 3 bilyon bawat senador. So, times 24 yun. Times 24. Times 24. Over and above, yung sweldo dyan, yung mga ano dyan, nakapagpatong pa sila. And that is in fact what Tonying was saying na si Hontiveros nakapag-insert ng 3 billion. Ilan? 3 billion. 3 billion sa plat. Insert siya. Kasi Flood control. yung ipapatong mo kasi, sa BICAM na yan eh. So para magkapag-deal sila, kasi nagtutulak ng ganito yung House. So, nagmamatigasan naman kunyari yung Senado. Kaya, nagmuro-muro sila doon sa sinasabi nilang BICAM na nakapokus sa public. Pero at the end of the day, pag nagsara na yung ilaw, payag na kayo. Sige. Kagaya nung 42 billion na gusto ipasingit ni Vince Dizon. Gusto ng Senado, 0. Pero, gusto ng House, itulak. Pero nagka-compromise. Na dagdagan pa rin ng 22 or 25 billion. Do you think walang deal yun? Okay. Pero ayun lang sabihin insertion amendment sa amendment. So at the end of the day, ganito ang nangyayari dyan. So, horse trading? Horse trading. May horse trading yan. Isa pa. Para maintindihan ng mga nakikinig sa atin, bakit tinatawag na insertion? Because it's an insertion. Why? Because wala yan sa original National Expenditure Yung sa Program. NEP. In other words, So wala. in other words, wala sa nagsingit. Nagsingit. lang. Yun, okay. Pero mayroon kasing rule ganito eh. Mm. Kasi when you talk of insertion, you have to sacrifice certain programs, projects that are supposed to be very legitimate. Sample, ang presidente nagbigay ng NEP. Pagdating sa House, let's say 6.7 trillion yung budget. Under the Constitution, hindi mo pwedeng increase yan. Hanggang 6.7 ka lang. No, You cannot increase. You cannot increase. Okay. Pero pwede mong balasahin. I-realign. What comprised the 6.7 trillion, pwede mong i-realign. Okay. Yun ang ginagawa nila. Binamanggal nila, binabalasa nila, para sa sarili nilang kapakanan. So, kaya may mga projects na supposedly well-funded sana
nasa sakripisyo. Nasa sakripisyo kasi si Congressman so-and-so, pare, singit mo ito para flood control sa ano po. Oo. So, saan hanapin yan? 6.7 lang yung maximum eh. Di, bibirahin mo yon sa ibang Items. mga items para i-accommodate si Congressman so-and-so, si Congressman so-ano. Pagdating naman sa Senate, sasabihin ng Senador, paano naman ako? So, magbawas pa tayo sa iba, magbawas pa. Kaya nawawala yung foreign assisted projects. Isa na yan. Saka, ang presidente, hindi niya pwedeng sabihin na, excuse ako dyan kasi gawa ng Congress yan. Kasi remember, dalawang dokumento yan eh. NEP, na galing sa kanya, at yung JA. Yung NEP, kung ilalagay niya yung dalawang dokumento, for example, 2026 NEP, side by side with the 2026 GAA, makikita niya ang difference eh. Bakit naman sasabihin niya, hindi ko alam yan? Di ba? So, sa tanong ni Kuan kanina, ni General, makikita mo ba yan, yung mga insertion? Makikita mo kasi mayroon kang guide eh. Yung original mo na ginawa. Yung orig mo, Napasukan. nakita mo, ito yung baby ko na project. Bakit dito wala na? Wala na. Oh. Or ito na lang natira. Sino ngayon ang may kasalanan? Sino ang pwedeng sisihin sa paglabas ng ganyang klaseng budget na hindi sang-ayon sa ating saligang batas? Well, hindi mo masisisi yung House or Senate kasi sinasabi nga sila yung may power of the purse. Yeah. Pero you have the residual power. Okay. Yung veto pa. May Yung veto veto power power. Which is, okay. Which is given to you under your branch of government, which is executive, na pwede mong tapyasin. pwede Hindi mo tinapyas. Pinatibay mo pa at kinonsinti mo ang mali na ginawa ng House, you now became a party. Or the mastermind the himself. mastermind. Pwede kang maging mastermind na rin. So, dahil kita mo naman na sobra, Yeah. na hindi tama, tapos pinirmahan mo, Pinirmahan mo. it now becomes your sin. Yes. You're accountable to it. And that's exactly, dalawa yon eh. Yung nakita nila Erice, they're only looking at the unprogrammed appropriation. But there are others that are not in the unprogrammed, which is now part now of the general appropriations. Ano na ko nadidinig eh, yun daw unprogrammed eh, actually programmed eh. Program na yan para kumita. Program para kumita. Okay. Alright. Kaya nga may binabanggit si Congressman Erice, alam mo, yung 23, 24, 25 budget, kung isang beses lang siguro na may na-insertion, pwedeng nalusutan eh. Pwedeng na. Pero yung 3 taon na Sunod-sunod. sunod, Yung magkakasunod, pagkatapos lahat yan unconstitutional. Ibang Actually, usapan yan. program anomalies yan. Program anomalies. Yeah, pero these are all curable. Unang-una, the president is supported by experts. Okay. He's supported by the Secretary of Finance. economic team niya. Yung Kanya economic team, na no? pwede niyang tawagin, halik kayo dito. Ito na yung enrolled bill. Galing na ito sa BICAM. Tingnan nyo nga, himayin nyo nga isa-isa. Ako rin, binasa ko na rin yan. 4,000 pages. Tulungan nyo rin ako. Tsaka hingin ng recommendation din. mahimayin natin. Kasi, alam nyo naman, sabihin niya sa kay Vince Dizon, o kay Amina Pangandaman, kay Toledo. Toledo, di ba? Yung pinadala ko sa Congress na NEP, tingnan mo nga dyan kung buhay pa yung mga proyekto na priority natin. Kung may pagbabago. May pabagbago. So, he can utilize these people if you are serious, sincere, and honest to the people. You can control the expenditures, the programs, the projects that will be for the benefit of the nation. But you allowed politics, you allowed personal benefits of congressmen and senator to rule over
your duty as president of the country. Okay, next question. Mm. Inaproban ko na. Ako yung presidente. Inaproban ko na yung budget. Oh. May maraming Oh. pinalusot dyan. Oh. Pinikit ko ng mata ko, pinirmahan ko. Mm. Eh di ito na ngayon, gagastusin na yung budget. Oh. Pinirmahan ko yung request, i-release yung mga perang yan. Yes. Eh di kasalanan ko pa rin. Kasalanan mo. Double Kasi na. alam mo nang mali, Alam mo nang mali. tinuloy mo pa. Kasi may Yun. sinasabi si Toby Chanko, yung for later release. Mm. Ha? Ah. Kasi, alam mo kasi ganito yan. FLR ang tawag. I want you to understand the concept of the budget. Yes. The concept, actually, it's a misnomer to say that the Congress has the power of the purse. Bakit pwedeng ang presidente ang may say kung sinong ma-elect na speaker? Yes. Bakit sa Senate may impluensya siya kung Senate? Because of the one fund system. Ano ba yung one fund system? Maski kung ano-ano ang ilalagay mo dyan sa budget, kung anong mga provision, ako pa rin ang may say kung bibigyan ko ba ng pera. Kasi kontrolado ko yung National Treasury. And allotment. Sasabihin ko lang dito sa treasurer, wag mo nang i-release yan. Tapos, Kaya, itong gago itong i-release na ito, sabihin niya. May naka-allocate doon sa Caloocan. Wag mo i-release yan, sabihin niya. Pwede niya gawin yun. Okay. So, ikaw pa rin ang may final say kung anong ipalilinis mo. Kasi, why? Because lahat ng revenue goes to the National Treasury. Pagdating doon, halo-halo na yan. Ako ang magsasabi, ilabas mo ito, ilabas mo ito. kaya ngayon dahilan ng ibang mga congressmen noon, 2025, pumirma sila kasi baka hindi i-release yung pondo bago mag-25 elections. Actually, ang real controller is the president. Kasi pag ang treasury ay sinabihan, wag mong i-release, tama si Sec Jing. Hindi talaga ma-release yan. Lalo na pag unprogrammed funds. Kasi ang presidente may control. Sabi, tinanong ni General, ni Panyero, siya talaga ang Siya Kung talaga ako matino, ako ang presidente. Hindi ako magnanakaw na presidente. Siya may pananagutan. Wala akong interes sa pera. Hindi ko pwedeng i-release yung flood control. In the first place, pag-submit mo ng budget, ikaw ang gumawa ng budget eh. ikaw. Dapat kilala mo executive. yan. Lahat ng mga departments magsabit. Binigay mo ngayon yan sa Kongreso. Alam mo yung amount na Yeah. binigay mo. Alam mo rin yung mga gusto mo. Pagbalik sa iyo, Yung priorities mo, alam mo. pagbalik sa iyo, mas malaki. Yung Niretoke lang. niretoke lang. Okay lang. Pareho pa rin yung amount na gagastos. Binalasa na. Yung bottom figure parehas. Merong Kasi kumbaga, ganito kasi yan, yan. Panyero eh. Kung bright ka at may pagmamahal ka, pagmamahal sa mga Pilipino, yung president budget ay yun ang naglatag ng kabutihan para sa Bayan. taong bayan. Yes. Kaya mo nilatag. That takes a little while kasi sabihan ko si Dizon or Bunuan. Ito yung gusto kong malatag dyan na magandang mga programa. Kasi ano ba yung tawag nila ngayon? Bill? O ano bang niyang programa ngayon? So, ito. Ngayon, inaasahan mo na yun ang lalabas. Paglabas, wala na pala yun. Napunta na sa iba. Pero kung kasabwat ka from the beginning, okay lang. Anong klase kang presidente? At, Kaya dito, meron pagtataksil yung betrayal nga. There's Sa tiwala ng taong bayan. According to Erice, on the one hand, doon sa program, betrayal of public trust. Doon din, betrayal of public trust doon sa ibang portion ng budget. Outside is the unprogrammed, inside are the president's budget, which is no longer there. O bakit ka pumayag na si Duterte talagang binibito yung ayaw niya? Pero ito hindi, pinapalusot. Gusto kong ipaliwanag sa publiko, no? Ang basehan niya na, when the president does not exercise yung kanyang duty to veto
or to faithfully execute the laws dyan sa budget, meron siyang binabiolate eh. Article 7, Section 5. Yan ay nagsasabi sa kanya, you have to faithfully execute the laws and you have to be preservative and promotive of the trust given to you by the people. Pag hindi mo yung ginampanan, that's a culpable violation of the Constitution and a betrayal of public trust. Yun ang sinasabi ni Congressman Jing, na ang presidente dapat hindi yung bara-bara na lang, ipirmahan na lang. No. He has to be very careful. Tingnan niya mabuti. Dapat mayroon nga sinabi in fairness, no? Si former Justice Carpio, na there were 451 na lang ang natira. Pero originally, sabi ni Carpio, you had the chance to make that budget conform. Pero you only vetoed 29 billion. You let go of the 451 billion. So you owned it. Yes. You owned it. Ibig sabihin, ikaw may kasalanan dyan. Bakit yung 451 billion pinalusot mo? Ayun. And you are responsible for your action. So, very clear na sabi ni Carpio, liable ka sa violation ng Constitution. Saka yung 421 na yun, Kong Jing, karamihan nun, ninakaw yun sa flood control. Okay. Kaya kaparte siya, he conspired with the DPWH, with the members of Congress, with the contractors, and basing it on the statement ni Saldi, for him to earn 25 billion in kickback. Merong nagsasabi na actually yung mga insertion na yan, siya yung nagpa-insert, yung presidente daw. Tapos yung sinasabi ni sino ba yun sa Albay? Si Joey Salceda? Joey Salceda, sabi niya, sabi niya, dapat sa NEP yun, yung gano'n, hindi kuhan, so hindi Hindi ang raw program. tama. Yun nga, precisely, sabi nung mga nagre-release nung katotohanan, yun nga, dapat sa NEP nilagay, pero kaya niya doon pinalagay sa Bycam para hindi na makita. para hindi makita. Yes, Oo. Para mapalusot na. Para makalusot. Kasi pag nilagay sa NEP, kitang-kita. Kitang-kita. Hindi. Mabubusisiron. Pag nilagay sa NEP, Wala yun. baka pagtingin niya, wala na. Wala na. Hindi, saka pag kinuha May niya, ikot Kinakat na ng mga buhaya. pag kinuha niya, siya na yung buhaya. Para masoto. Pero para makasigurado siya na sa last hour, nandyan talaga yung gusto niyang kikitain, ilalagay niya sa Bycam. Para wala na makihati. Yan. Okay, so yan, Okay. abangan natin na So, yun. magiging... So, in other words, as a parting words, binigyan tayo ng ideya, binigyan ni Congressman Erice at ni De Lima by citing the unconstitutionality of certain acts of the President, na malamang ang taong bayan, sooner or later, isa, dalawa, tatlo, apat na mga abogado or mga concerned citizen might even file an impeachment case Okay. against Mark. That's very probable. Yes, Okay. very probable. Okay, so Okay. yan po. At Yun po. huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw.